my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy, faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Yes! Praise the Lord! Amen! Amen! Oh, yes! Ayan, kumusta na mga kaabangan? Yes! Magandang panahon sa ating lahat. Talagang nasaan ang presensya na ng Panginoon, nandoon ang ating kalayaan. Kaya yung mga beep, beep, beep dyan! Beep, 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 beep! Yes! Andito na naman po ang poging driver niya, sweet lover ni Lord! Tingnan naman, punong-puno na naman ako ng mga pasahero dito. Kaya naman po, dala kong ito mga pasahero ito ay galing pa kung saan-saan. Kaya naman, sama-sama tayong i-like, i-share, mag-comment, at mag
vlog. Dito lang sa Daily Love Sharing! Woo! Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang iba iibigin. Ang buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. O lahat ng mahiningan, lahat ng mahiningan, magpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan na indak, amen, kasabay ng paglundan. Pumalakpak ng magala sa presensya niya. O ikaw lamang, Jesus, ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang iba iibigin. Sa buhay ko'y walang iba itiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa atin. Oh, shout out muna tayo dyan! Sa Davao! The Hub of Christ Church ng Davao! Yeah! Hello, Pastora Victoria Gagarin! Hello, hello! Ayan, magandang tanghali po dyan. Yeah. Mula naman po sa Batangas, kay Sister Kasing Valderrama. Yes. Shoutout po sa lahat ng mga taga Batangas. Oh, sino pa dyan? Shout out naman dyan! Shoutout Yeah. po. Ayan, hallelujah. Come on, everyone! Ayan, syempre, yung hiyaw ng hiyaw, walang iba kundi si Pastora Yolanda. Hello, Pastora! Ayan, at sino pa? Si ating sister na super bulilit, si Isa Calienta. Present. Ayan, sino bang present dito? Ayan, shout out tayo kay Erlinda Coloma. Good afternoon po. Welcome sa DLS. Yes, hallelujah. Ayan, patuloy po tayong mag-shoutout sa ating mga kapatid kay Pastora Zali Montermo. Wow! Welcome po sa Daily Life Sharing. Ang sabi niya, sit. Sit. Ayan. Ano nga ba yan? Ang Ano sabi ba niya, yan? sit, invite, and tag. Kaya naman, magandang hapon mga ka-Daily Life Sharing! Kayo po ba ay nakatutok na at nakakonect na? Napakasaya po na sa araw-araw tayo ay nagsama-sama! Nagtatawanan! Nag-iiyakan! Di po ba? Higit sa lahat, sit down and relax! Sit, invite, and tag! Let's tag and share mga kapatid, mga kaibigan! Di po ba? Real life, real talk, real people! Oh, pa-shout out mo na dyan si Kuya Bobby! Yan! Shoutout po sa aking mga dabarkas dyan sa Quezon Province! Wow! Oh, yan, dyan sa mga baklaran, ha? Ah. Yung mga pasahero ko dyan, mga driver dyan. Shoutout sa inyo dyan, ha? Welcome to DLS! Come on, come on! Ayan, at syempre shoutout sa aking bayan ng Dumaguete! Yeah. Maayong adlaw sa inyong tanan! At syempre po, mayroon din po tayong taga-Iloilo City. Iloilo City po dyan. Ayan, alam na yan. Alam na this, di ba? Yeah, Ang alam mga na this. Ilongga dyan. Binabati po namin lahat kayo. Sino taga Bicol dyan? Ayan, si sister. Sa Bicol naman. Maray naman, Gis. Maayong adlaw po sa gabos na taga Bicol dyan.
Yay! At syempre, shout out po kay Maria Cristina de Torres Adan. Blessed day sa'yo, kapatid! Welcome to DOS! Amen! You see? Ayun, amen. Ako sa aking mga hipag dyan sa Video Airways. Wow! At kay Ate Daisy na Yes! nagpapagaling, nagpapalakas. At shout out din sa aking probinsya ng Galilan, Leyte. At syempre, i-shout out naman natin, ano? Hallelujah, shout out natin si Pastora Hadasa at si Pastora May Campoy na nasa Ethiopia! Hello po, hello, hello! Pastora Hadasa! Amen. Praise the Lord. Meron pang isa dito, Sister Ali. Magandang hapon po sa lahat. Hindi lang po dito sa Paranaque, sa buong mundo. Manood po kayo ng Daily Life Sharing! Sa mga taga-Bicol po, maray na hapon po sa Indugabus dyan, sa mga tugang ko, sa Tabaco, Albay, at Thailand na po sa Vietnam, sa asawa ko. Amen! At sabi din po ng ating kapatid at pastora, si Pastora Yolanda, sabi niya, ngiti-ngiti naman po dyan. Saya! Hello, Pastora Yolanda! Siyempre, shout out po sa ating Pastora Micaela Luna ng Bacolod! Bacolod! Yes! Hello po sa inyo dyan! Lahat ng malili niya, magpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Oh, iinda, katawan may iinda, kasabay ng paglunda. Bumalakpak na yan, bumalakpak ng may galak sa presensya niya. Oh, hallelujah! Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Amen. Sa puso ko'y walang iba itinibigin. Sa buhay ko'y walang iba itigil. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Amen. Hallelujah. Patuloy nating awitan ng Panginoon sa piling niya. Panatag na ang buhay ko. Sa piling mo, panatag na ang buhay ko. Pag-ibig mo siyang sumakop sa puso. Pag-asa at lakas, pag-asa at lakas sa'yo'y natagpuan. Di mo iniwan, ni pinabayaan man. Buhay ko'y alay, buhay ko'y alay sa iyo. Nakahandang gamitin mo. Amen. Kalooban mo, Lord. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko. Amen. Yes, Lord, ikaw lamang. Ikaw lamang ang susundin. Kahit saan mo madali, maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Ulitin natin, sa piling mo ay panatag na, Panginoon. Sa piling mo ay panatag na ang buhay ko. Pag-ibig mo ang siyang sumakop sa puso.
Pag-asa at lakas, Lord. Pag-asa at lakas sa'yo'y natagpuan. Di mo iniwan, di mo iniwan, di pinabayaan man. Buhay ko'y alay sa iyo. Nakahandang gamitin mo. Amen. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko. Ikaw lamang ang susundin kahit saan mo mandalin. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Amen. Buhay ko may alay sa'yo. Buhay ko'y alay sa iyo. Nakahandang gamitin mo. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko. Ikaw lamang ang susundin kahit saan mo mandalin. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa napakalaking pribileyo. Ang isang gagamitin mo upang ipahayag ang puso mo. Lord, salamat. At patuloy kang maghari sa aming mga buhay. Patuloy kang manguna sa aming mga buhay. Patuloy mo, Lord, bawat isa sa amin ay iyong iligtas at iligtas sa lahat ng sakuna. Panginoon, maging pagpapala kami sa lahat ng tao. Yes, Lord. Maraming buhay ang makakilala sa iyo dahil nagpakilala ka pa ng lubos sa amin ng gusto. Thank you, Lord. At magpapakilala ka pa ng gusto sa amin. Amen. Salamat, nagpakilala ka sa amin at magpapakilala ka pa sa amin ng gusto. At ipapakita mo, Lord, ang lugar na kung saan nandoon ka. Amen. Sapagkat kung nasaan ka, Lord, nandoon ang pinaka-safest place namin, Lord. Amen. Oh, Lord, Amen. there is no other place than your presence of God. Thank you, Lord. And your presence, oh God, Amen. let your presence, Lord, be upon us always. Be within us always. In Jesus' name. Everybody say, Amen! Ayan, magpatuloy tayo sa ating shout-out. Shout-out kay Sister Shawnee Atienza. Hello, sis. Welcome to DLS. yes. Yan. Praise the Sino Lord. pa? Siyempre si Pastora Cheryl Odal. Hello po. Yes. So, mga kaabangers, here comes. Tayo ay nasa pangalawang yugto. Ayan. Yun. Pero bago ang lahat, salamat sa inyong lahat. Salamat sa mga buhay nyo. Patuloy kayong pagpalain ni Lord. Amen. Oo, itong mga anak ni Lord, mga pasahero ni Kuya Albert. Hallelujah. Amen. Bip, salamat. Aha. Oo. Salamat sa busina ninyo. Businang nagpapabuhay. Yes. Ayan, praise the Lord. So, magandang araw, ate. Magandang araw, Pastor. Oo. Hindi lang Pastor, ang aking mahal na kapatid na si Oo, Pastor Dong oo, Campoy. Talaga. I'm back!
I'm back sa Daily Life Sharing Live. Yan na, di ba? Eh, Yeah. kumusta naman ang ate ko? Ayun. After the storm, Pastor. Oh. After the storm, meron po talagang rainbow. Oh, yun. Ayan, talaga namang yung rainbow na yan nagpasaya sa akin. Oo, kasi sabi niya, yung rainbow, iba't ibang kulay na ang sabi niya, hindi ko nagugunaw. Wow! Pangako ng Panginoon pala Kumbaga, yan. Parang gusto sabihin niya, tatapusin ko na ang dilema mo. Oh, salamat sa Lord. At yan naman po ay tinanggap ko, Pastor. Yun na, di ba? Kaya naman, halata po bang namatayan? Ay, hindi nga eh. Oo, hindi nga kasi yung pag-aaliw ng Espiritu Santo'y sumasayo. Ayun. Kaya Oo. napaka-importante po pala talaga, pag tayo dumadaan sa mga challenges ng buhay, balik tayo uli, sa presensya ng Panginoon dahil siya lang talaga ang ating kasapatan, Oh, Pastor. kasi, di ba, to die is gain, to live is Christ. So, ang kamatayan, hindi naman yan, pasimula lang yan ng panibagong buhay. Oh. Oo, kasi pag hindi tayo namatay sa sarili, walang mabubuhay na bago. Oh, yan yung spiritual. Oo. lahat Ay, yung naman- physical, Pastor. Oh, lahat naman talagang tayo. umuwi na siya. Oh, lahat tayo magagrahe. Oh. Bago tayo maggrahe, dapat makita natin yung safe place. Ayan. Kaya safe Oo place nga. part 2. Yes, safe Oo, place diba? part 2. Talaga naman nakakabless si Pastor Mark. Oh, wag naman tayong aalis na hindi na muna natin nasumpungan ang lugar na kung saan nandoon ang Diyos. Ayan. Oo, kasi lahat tayo, aminin natin, tayo naman ang lahat ay uuwi sa palagiang tahanan. Totoo po. Oh, pero bago tayo umuwi doon, dito pa lang, naihanda mo na ang iyong sarili kasi dadaling ka ni Lord sa lugar na doon niya gusto ka. Amen. Opo, talaga namang after the storm, naranasan ko naman yung kagalakan, lalo na sa paglilingkod. Talagang may regalo ang Panginoon. Inaaliw niya ako, Pastor. Oo nga, hindi yung dahil nawala yun. Yeah. O, hindi ka naaliw, yun di naaliw ka. hindi po. Hindi siya nakakaaliw. Totoo rin po yun mga kaabangers. Nakita ko rin namang grabing kalungkutan ng ate ko, yung pamangking ko. Talagang makikita niyo po, real yung buhay. Yeah. Pero hindi dapat yun tambayan. Yes. Hindi dapat ka matingga doon. Baka naman ikaw ang isunod. Sabi ng Ecclesiastes, huwag naman kayong sobrang dumating sa gano'n na baka kayo naman ang isusunod na ilibing. Oo, wag muna. Hindi Oo pa oras, naman, Pastor. oo, Hindi pa oras. Kailangan ang buhay natin, masumpungan ang safe place. Yes, magpatuloy, no? Oo. At ang maranasan natin, yung safe place na regalo sa atin ng Panginoon, ano nga ba yun? O, naalala ko nga si Moses eh. Kasi sabi ng Diyos sa kanila, sige, pinauna ko na ang mga anghel doon sa lugar ng pangako. Pero ang sabi ni Moses, Lord, kung ang mga anghel lang ang pinauna mo, kung wala ka naman, bali wala. Oo nga. Sabi niya, mas mabuting wag na lang kaming pumunta doon kung wala ka naman. Ayun. Oo, Talaga di naman, ba? talaga ang hinanap niya, yung kasama ang Panginoon, yung kasama yung presensya ng Panginoon sa kanyang paglalakbay. Oo, yun yung place of security. Oh. Oo, yun yung place of security. At ang security na yun, yun yung una sa spiritual, sunod sa natural. Kasi lahat na nangyayari sa natural, galing yan replika sa spiritual. Ayun. Ayan. Kaya ngayon, Ngayon, eto na. Oo, ito na. Sino magpapakilala? Ikaw, ano? Oo, sige, aking tatawagin. Ito'y hindi natin bisita. Ang Ito'y kapamilya. ating kapamilya, Amen. kapuso, Kapuso. mga tagalangit. Oo, kaya pamilya nga eh. Oo. Hallelujah. Laging, present, Pastor. Oo, sa kaharian ng Diyos. Isang tawag lang. One call away. Oo, yan. It's just a chat away also. Oo, yung distansya hindi talagang hadlang. Hadlang. Kahit kapag sa spirit, wala pong bound ng distansya. Oo, yan yung... Hindi po siya bound ng Yan distansya. yung kapag puso sa puso. Oo, yung, Pastor, oo, pag malayo, malapit. O, diba? Pag walang puso, kahit malapit, malayo. Wala. Oo. Parang tayo lang noon yan, ha? Oo, ito, kapuso natin to. Ito talaga. Ang lapit. Oo, ang lapit sa Ang puso lapit natin. sa puso. At sa puso ni Lord higit sa lahat. Amen. So, di ko na patatagalin ang ating kapamilya. Walang iba. From Australia, from Melbourne, Melbourne. Australia.
Pastor Mike Michael De Los Reyes. De Los Reyes ng Word of Life Christian Church ng Melbourne, Australia. Welcome po! Hi, Pastor Dong, and lahat ng ating mga kapatid sa Panginoon. Isa pong magandang hapon sa inyo lahat. Purihin po ang Magandang Panginoon. hapon Isa po. pong ng pribileyo muli na ako ay makaisa dito sa inyong napakainam at napakagandang programa. Amen. Punong-puno ng mga ideya ng Diyos, masasabi po natin. So, praise be to God. Amen. Isa pong magandang hapon muli. At minabati ko rin lahat ng ating mga kapatid dito sa Word of Life Christian Amen. Church. Hello, everyone sa Word of Life. Amen. Yes. So, praise be to God. Alright. So, Pastor Mike, binabati ko rin ang iyong sweetie pie dyan, ha? Si ate ko, ha? Andiyan po siya sa kabilang kwarto lang. Kwarto ate ko. Kumusta na ate ko? Ate Zelda. Ayan, yung manang ko. God bless po dyan. Okay? Praise the Lord, Pastor Mike. Ating napag-usapan nung nakaraan, balik tanaw tayo. Ano po ba yung ating pwedeng masabing solid na ating na-pick up nung nakaraan at ngayon gusto naming marinig yung panibagong mensahe na nilagay ng Diyos sa buhay mo. Amen, Pastor Dong. Ating tinalakay yung tinatawag na safe place where hinango natin yung unang mensahe ng Panginoon sa Proverbs 11:14, ano po? Apo. Na kung saan if there is no counsel, this is where people begins to fall. Pero merong alternative. Ang sinabi rin doon sa karugtong in the multitude of counselors, there is safety. So, dinefine din natin briefly kung sino-sino yung mga tao na may tuturing na mga gabay o counselor na nagbumubuo ng pathway para sa safe place na tinatawag natin. At doon sa katapusan nais ko rin sana banggitin last time na first and foremost, pag sinabi nating safe place are not built by perfect people, number one. They are not built by perfect people. They are built by people who consistently reflect the perfect love of Christ. Amen. Dahil tayo pong lahat, tayo po na, especially tayo mismo personally, we are part of the Church of the Lord Jesus Christ. Ano po? At yung role ng Iglesia upang maging kaagapay o tumulong, especially sa younger generation na ating kapiling pa ngayon, ay malaking challenge ito sa church sa mandako ng mundo na tayo na naroon. Marirecognize po natin po na sa panahon natin ngayon, ang mga young people are already facing unprecedented pressure like anxiety, loneliness, confusion about their identity, pressure from social media, comparison, broken families, spiritual apathy are affecting many lives, especially in this younger generation. Although meron tayong mga schools who can educate and families can also nurture their children, the church has also a unique God-given role, I believe, so that we can form disciples whose minds are renewed by God's truth and whose hearts are anchored in Christ. Madalas natin naririnig yung phrase na positive thinking, diba? Positive thinking. You see, isa sa mga given scripture
sa New Testament, yung Romans 12:2. Sinulat ni Pablo na, be transformed by the renewing of your mind, sabi niya. At gayon din sa sinulat niya kay Timothy, who is a young pastor back then. 2 Timothy 1:7, that for God had not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So a sound mind is not simply positive thinking. A sound mind is a kind of mind that was shaped by God, by His Word, and having a healthy spirituality, which is more than attending churches. It is actually a growing relationship with the Lord Jesus Christ, so that they can experience this transformed life. So, if I would look back in one sense, ang senaryo ngayon ng ating panahon, kailangan natin talaga ma-secure yung safe places. Parang yung avenue na yun ay dito, kasi itong mga generation na to, itong generation na mga malaki ang hinaharap na pressure sa buhay. Hindi lang, I believe, hindi lang naman mga young people ang may problema yun. In general terms, lahat na halos ng tao sa mundo ngayon yan din ang kanilang battle. And nasa ng safe places na po pwede nilang mapuntahan. So if you look back sa Old Testament, there is one remarkable story. Naalala niyo ba si Nehemiah? Di ba? Yung story ni Nehemiah, merong mga 13 chapters yung Book of Nehemiah. Pero we will not read all those kasi napakahaba, no? Kunin lang natin, alam naman natin kung basa natin yung kanyang istorya. Si Nehemiah ay dumating doon sa kapanahon na yon na he saw the broken walls of Jerusalem. So, and behind those broken walls, there was something much deeper na siya ay umiyak sa Panginoon. Dahil hindi lang broken walls literally yung nakikita niya, kundi meron dong picture ng broken community, broken families, and broken identity. Sa ancient world, yung picture ng city walls, it's always represent far more than just broken bricks and stones. They actually symbolize protection, identity, belonging, stability, and peace. So when the walls were destroyed back in the days of Nehemiah, the people of God live in shame. They live in fear, and they are living in vulnerability. So sa ating panahon, kung ito ay makita natin picture na ito sa panahon ni Nehemiah, ganito ang makikita dapat natin sa ating panahon. That whether we acknowledge it or not, tunay na meron tayong makikita mga broken families. Merong broken trust, merong broken relationships and friendships, merong broken mental and emotional well-being, merong broken spiritual lives. And God today, I believe, is calling His people to rebuild safe places, not simply building physical structures, but safe places where people can have the access and live a flourishing life in Christ. So the main thrust ng ating pag-usapan sa hapon po na ito ay how can we be a part of that to rebuild those broken places and start
rebuilding a safe place for all people. Amen. Amen. How can we see this in reality? Dahil ito yung nakikita natin sa mga komunidad. Ito yung mga nai-encounter natin. In a daily basis, meron dyan tayong mga, maaaring ito yung mga kakilala pa natin, mga kamag-anak natin. Pero sila ay lugmok doon sa sitwasyon na yun because it's like a broken walls of Jerusalem has happened in their own personal lives. So yan po ang ipander po natin ng maigi. Ano ba ang ginawa ni Nehemiah nung kanyang panahon? At siya ay nag-commit ng kanyang buong buhay. Yun ang entire story niya, no, sa Old Testament. Ang dami niyang ni-restore na mga broken walls. Hindi lang yung broken temple, kundi yung mismong walls of the city, ang kanyang unang ni-rebuild, di ba? Walls of the city. Kasi pag broken lahat yung walls, ibig sabihin, walang safety. There is no such safe place in every city, every community. That's why today, kailangan mag-rise up yung mga modern day Nehemiah. Amen. So, kasi tama ang tinayo ni Nehemiah. Kailangan inuna yung wall. Inuna yung wall kasi may pressure. Aminin natin mga kabangers. Kasi may pressure. Kasi ang pressure, part ng buhay din yan yata. Hindi lang yata. Siguradong part ng buhay yan. Kasi sinasabi ng salita ng Diyos yan sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8 and 9, we are hard pressed, di ba? On every side. Every side. So, kapag broken ang wall, every side, pag broken ang wall, ano nga pala ang safety at ang iyong katiyakan, ang iyong kasiguruhan, physically, spiritually, at sa financially. Yan yung ating tatlo na area na ating tatalakayin kasi pressure is something external kasi Madalas ang pressure galing sa external. Kung hindi buo ang loob, mga kaabangers, pag hindi buo ang loob, yan, yung pressure na yan, lalo kang, yung pleasure mo, mapapalitan ng pressure yun. Oo, yung kagalakan mo. It is an eternal force or demand. No? Continually pushing you. Ayan, continually pushing you. Pressure nga dinidikdik ka, dinidiin ka, hindi paangat pababa. So, doon tayo sa una, Pastor Mike, sa spiritual muna. Okay, ano yung mga spiritual wall na kailangang buuin sa isang tao na dumadanas ng pressure? Pressure saan galing? Maraming panggagalingan. Oo. Paano buuin yan, Pastor Mike? Sa spiritual muna, na area ng tao. Kasi lahat, it all start in the spirit. Broken spirit. Yan, Pastor Dong. Kasi spiritual brokenness, masasabi natin, it will always begin on paano ini-rebuild ni Nehemiah in his day. Kasi si Nehemiah is, number one, he is very a spiritual man. He is a spiritual person. Yeah. Tinatanaw niya ang templo, pero he knows that the temple is broken. Broken, yeah. Pero yung kanyang approach sa kanyang natanggap na balita, ito na, dumating lang sa kanya yung balita may nag-report lang sa kanya Pero how did he address that? He did not just address that in practical ways, kundi in-address niya itong una sinimulan niya ito sa panalangin
Basahin yung maigi yung umpisa. He called on God. So, if our spiritual life is in trouble, I believe one of the problem dyan ay nawala tayo dun sa tunay na komunikasyon natin sa Diyos. Yung ating prayer life sa Panginoon. I'm not talking about religious prayer na ritualistic or anything like that. I'm talking about a real connection with God in prayer. We need to recognize na ang safe place always begin with a right prayer. Kailangan ma-recognize natin yung brokenness na yun eh. Pag broken ang prayer life na isang tao, maniwala ka, ay isang malaking malaking impact sa kanyang mararanasan pa sa buhay dahil hindi na natin kino-consider yung yung salita ng Diyos o sasabihin ng Diyos sa atin. Before even Nehemiah pick up a stone, he bowed down on his knees to pray. So prayer aligns our heart with God's purpose. Families become a spiritual family kung sila ay unang-una ay makikinig sa Diyos. Na willing silang makinig sa Diyos, willing silang i-acknowledge ang presensya ng Diyos. Isa yun po sa makikita po natin. Sa reality, no, ang mga schools ngayon, they do not even allow the students to pray in schools. Yeah. Yung iba, kinancel out na yung connectivity ng mga naniniwala sa Diyos. Inaalis nila yung connection sa Diyos. Hindi po ba na maraming ganyang schools ngayon eh. Lalo naman kung doon sila sa nag-aaral sa eskwelahan na gano'n na nababar ang kanilang connectivity sa Diyos through prayer. They're not even allowed to pray in schools. I hope yun ay isang ma-reveal. Spirituality is a big impact if we are talking about safe places. Kaya ang church is a real dilemma kapag ang church mismo nawala din dun sa area na yun. Masasabi natin na sometimes we just become a nominal Christian. Naging ritualistic Christian na lang tayo. Pero wala naman tayong real connectivity sa Diyos through prayer. Hindi natin tinitake seriously yung pakikipag-usap ng masinsinan sa Panginoon at malaman natin ano ba ang nais sabihin ng Diyos patungkol sa ating sitwasyon ngayon. Prayer is the first brick that should be laid in a safe place. Yes. Kasi prayer precedes presence kasi ni Lord eh. Amen. Prayer precedes presence. So kung walang prayer, no power. No power. Yeah. No prayer, no power. But with prayer, there is power. Yun, ay ikaw masasabi mo, ate. Ayun, napaka-importante po talaga na sa isang tao, no, lagi tayong nagpipray sa Panginoon. No, kasi ang sabi nga dito, mawawala ang ating connection without God's prayer. Oo. Amen. So, ito pa. So, makikita natin yun yung spiritual status. Yun yung safe place. Kung maghahanap tayo ng safe place, mga kapangers, kailangan natin makita ito kasi ito yung isa sa, kung gusto nating maintindihan sa practical adjustment natin, dito sa practical na buhay. Paano natin yan sa isang parents, pastor? Kasi yung mga bata ngayon, hindi mo masasabi basta lang i-alok o ipilit. Sa mga magulang, na kami sa nagiging abala sa maraming bagay na hindi naman masama yung pinagkaabalahan. Let's say, talagang sila ay kailangan naman nila magtrabaho, kailangan naman nila na kumita ng maayos.
may angat ang estado ng buhay, wala namang masama. Pero kung yun lang din ang pagtutuunan ng pansin ng isang magulang at nakalimutan niya yung spiritual aspect ng kanyang pamilya, especially sa kanyang mga anak, walang spiritual health. Kundi bagsak nga, tanggal yung wall na yun eh. Protection yan, remember, a safe place always gives protection. Pero kung wala yung spiritual protection ng isang pamilya, maaaring makapag-build siya ng malakas na business, malakas na educational attainment, pero walang spiritual health altogether. Still, at the end of the day, hindi magtatagal at makikita nila yung magiging impact nitong spiritual side na napakahalaga pa dapat unang-una dahil if we understand really what God has declared, sabi niya, you have to love God above all things, di ba? All things eh. Pero saan ba ang spirituality nakakonekta, di ba, sa Diyos? So, spiritual health is a must. It is actually, yun ang umpisa dapat. Yun ang dapat na unang-una na naging malakas sa aspeto ng buhay ng isang bata. Sa aspeto ng buhay ng ating mga anak. Pag wala ang spiritual, paano magkakaroon? Kaya in-include ko yung Romans 12. Sa Romans 12. And sabi doon, you have to renew your mind. You need to be transformed in the way you think. Why? Kasi tao nga tayo sa mundo, nabuhay tayo. No? Pero kung wala tayong spiritual awareness, wala tayong spiritual connection, bagsak yung spiritual wall, itong isang bagay, walang salita ng Diyos na pumapasok sa atin. Ang na-instill sa kaisipan ng isang bata lang ay puro naturalistic ideas. Walang spiritual ideas, walang word of God Himself that emanates from His mouth na nagbibuild talaga ng safe place. So the word of God becomes essential in that respect. Dahil kung mindset ng Diyos ang gusto natin makita, malaman, kailangan willing tayong mabago yung ating kaisipan. The families must be strong spiritually. Yes. Talaga. Kasi yun yung internal eh. Oo, yan yung pinakaloob, mga kaabangers. So, kailangan maintindihan natin yung pinakaloob, yung ma-develop yung godly character. Godly character. Kasi, ang opposite niyan, pag hindi na-develop yung godly character, eh pressure po yun. Pressure po yun. Pero hindi naman lahat din ng pressure ay talagang para mapasama tayo. Yung pressure ginagamit sa examination para ikaw isang araw malaman mo kung gaano ka katatag sa loob. Kaya may exam. Di ba? Kaya may exam. At yung pressure make us want to get a promotion. Wow. Oo, ang pressure, mga kaabangers, ay hindi para gipitin ka, talunin ka, maging talunan ka. Kundi dadala ito rin yung promotion sa iyong mga trabaho. So, yung pressure also ay ginagamit din to build our good home. To build our good home. So, hindi lahat pong pressure po, puro lagi tayong mapasama. So, ang pressure po ay makapag-build din tayo ng good family. Yung pressure, hindi po lahat para maging kaawa-awa ka, maging marami. Kundi yung pressures din, nagmo-motivate yan for us to do something good. Oo, something great with our life to God, and for His people. For God and for His people. So, itong mga pressure na ito, ay hindi po ito para gapiin ka, para kawawain ka, kundi yung safe place na yan, minsan, hindi po lang yan for pleasure. Yan, safe place para magkuya-kuya-kuyakoy ka, gumanda-ganda yung buhay mo. So, mga kaabangers, hindi po lahat ng pressure ay puro
masama. Sometimes also, it's a good thing na kapag may pressure, ay talagang good thing kapag meron kang right amount, right strength, may tama kang ng physical motivation mo sa buhay, yung physical na understanding mo sa spiritual. Ayan po yung isa sa gustong, kaya si Nehemiah, inuna niya talaga ang panalangin. At sa panalangin na yon, i-build natin ang temple. I-build natin to, hanggang sa nung na-build ng temple, sinunod ang wall. Ayan, ganyan yan mga kabangers. Now, Pastor Mike, lagi nating pinag-uusapan yung children, laging becoming too familiar. Ayan, ito na. Yung mga bata becoming too familiar with their parents. So, paano yan? Yung ating gawin dito sa mga anak na sobrang familiar na, si mama lang naman yan. O si papa lang naman yan. Pag ginawa ko to, naunawaan naman niya ako. O ano pong isang safety doon sa isang nanay? Ano ang practical na adjustment na gagawin ng nanay pag ganito na ang bata na kahit gusto mong dalhin sa safe place, nagpupumiglas. Oo, nagpupumiglas. Anong masasabi mo dyan, Pastor Mike? Ay sa ating role bilang mga leaders ng church, po, lagi natin sinisikap na makakonekta talaga tayo ng even in a personal level to partner with parents kasi ang nangyayari kung minsan it's either ang parents na walang interest na dali ng kanyang mga anak sa pangangalaga ng mga godly leaders, godly mga youth pastors and pastors in the churches and mga spiritual people. Pag walang partnership ang mga parents to at saka mga itinalaga ng Panginoon sa iglesia, kailangan makita ito ng mga bata na hindi natin ito pinagsisikapan for our own benefit. Actually, ang mga lingkod ng Diyos talaga itinalaga, kaya sabi doon, itinalaga ng Panginoon ang mga tulad mga apostol, mga propeta, mga guro, mga pastor, di ba? Ebanghilista sa iglesia para maging matibay dahil ito yung mga susuporta sa komunidad ng iba't ibang uri ng tao na maging sa komunidad na ginagalawan ng isang iglesia. Dahil ang target talaga ng Panginoon hindi lang naman ng mga bata, kundi ang buong komunidad ang kanyang nais na madala sa isang safe na environment. Kaya dapat maituro sa mga bata yung tamang biblical truth. Kasi meron na tayong dilemma meron na tayong dilemma sa itinuturo ng mundo sa educational system. Meron ng conflict diyan So kung ang magulang hindi aware sa mga conflict about what is being taught to children today in modern schools and what is God saying in the Word of God, which is they can only find in the church. Hindi po ba? So unless ang mga bata ma-open, kaya ang role ngayon ng mga iglesia, especially ang mga pastor at yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos, napakalaki rin yung responsibilidad na ang itinuturo natin sa churches is biblical truths, hindi lang basta ideya na kung minsan ang nagiging problema pa ng ibang church hindi na nga biblical lahat yung na i-disseminate na informasyon sa kongregasyon. So ang laki ng responsibility na ang mga lingkod ng Diyos talaga inaatasan na dapat ang mai-convey especially as young as the people of
na community, especially the young, kailangan ma-expose talaga sila sa biblical truth. Pag wala yung, sino ang magko-convey sa kanila noon? Kung walang partnership ang mga magulang, hindi maging intentional ang mga magulang na talagang makipag-isa sila sa mga lingkod ng Diyos. Ito ay this has to do with commitment. Tsaka yung mindset kasi ng magulang malaking factor eh. Kung ang mindset ng magulang going to church is simply like religious duty, I think they missed the point. Kung going to church is about ritualistic expression, ritualistic practice, na masabing tayo ay may church or something, I think we missed the point. Teach biblical truth is one important part ng church. Sa church din na meron tayong kinikreate na mentoring relationship. Minimentor mo yung younger at ang mentor ay yung mga spiritual older Christians. Across generation hindi po pwedeng ma-mentor lang ng kung sino-sino ang mga bata nila dahil sa ngayon pa lang marami ng boses ang nadidinig ang mga young generation today. Oo. So a strong spiritual mentor is crucial. And the parents should see that. Ayun. Ayan. Praise the Lord. Talaga naman, kaya naman ako, may tanong din, Pastor Mike, no? Dahil itong safe place na to is malawak na partnership ng magulang talaga, ano po. Dahil maikwento ko lang po sa inyo na yung aking anak, na si Gio, na lumaki naman sana yun sa church. Pero dumating yung panahon na dahil sa lagi siyang pinagagalitan ng kanyang ama, no? Yung masakit na salita. Nangyari dito ay nag-backslide siya at na-crush yung kanyang spirit. Ang tanong ko po, kasi parang hindi sila nagkaroon ng healing, hindi nagkaroon ng forgiveness. Kaya ang tanong ko po, what if a child is not yet ready to forgive? As Christians, we are called to forgive, but healing is often a process. What healthy boundaries can a child maintain while working toward a genuine forgiveness and reconciliation? What's the difference between pretending everything is okay and experiencing genuine healing? Totoo yan, kapatid, na it is a process. It is a process. Yung healing, it has to go through stages. Pagka the deeper the wound has become, kailangan matouch din kung ganong kalalim din dapat ang magiging establishment ng kanyang healing process. Yung hindi madali na just forget about it. But what is good in that regard is this po, yung as long as the child is communicating his honest or her honest feelings about the struggle that she has, that is a good start. On the other end, importante yung who is the hearer. Sino yung nakikinig? Yung nakikinig dapat willing lang siyang makinig. Just to understand where the child is coming from. Hindi po pwedeng na kung ikaw ay ang gagamitin ng Panginoon bilang agent of a safe place. Number one, tayong mga nakikinig sa daing ng isang broken, let's say broken soul, broken person. They are broken. Dapat ang approach natin dito ay tayo ay we care about brokenness, number one.
hindi pwedeng maging ang isang tao who doesn't care about brokenness. What I mean is this one. Yung ating sensitivity, pag nakakita ba tayo ng, for example, ng isang napilayan, ano ba ang ating gagawin? Practical na ginagawa. Hindi ba, pag nakakita tayo ng, let's say, for example, na nakasaklay, nakasalubong natin, hindi natin kakilala, meron siyang saklay, at nakita natin na mababangga natin siya, di ba? Di ba tayo mismo iiwas? Hindi yung pilay. Tayo yung iiwas. Why? Because we care not to harm them more, di ba? Yun ang... So, a person, kapag hindi niya nakikita yung necessity that they should care about brokenness, hindi sila ang agent of healing. It will make the problem worse. So, if we really want to be healed, dapat unang-una nare-recognize natin na there is a broken thing in this part and we should care about this, and then give a listening ear. Maging open siya sa discussion, and put a kind of safe platform sa kanya na yung reality na hindi rin ito ang end, hindi rin ito ang merong pwedeng gawin ng Diyos, di po ba? Yes. So sa bata, dapat mabuksan siya sa isang truth na itinuturo mismo ng Biblia. Ang sabi ng Panginoon nung siya ay nagbukas ng aklat ni Nehemiah, the first time, di ba, sa sinagogue. Oo, yung binasa. Sabi niya, I am, that the Spirit of the Lord is upon me, di ba? Isa sa mga binanggit niya doon He healed the broken-hearted. Yes, yeah. Yung statement na yun Jesus care about broken people. Dapat naririnig ito ng bata. Amen. Dapat yung reality na yung maging real sa kanya na yes, there is a reality na you have been broken by a certain relationship, pero there is another person who is stronger than that person who gave that broken thing to your life. There is the Lord, number one, cares about brokenness. Meron kang healing process na po pwedeng dapat na sinasabi natin sa bata ng verbal to. Hindi natin pwede i-communicate yung another word that will not bring healing. Amen. So sa akin, yun ang magiging approach. Alam niyo po, pagka ako nakaka-encounter ng, there are occasion, ito po real life, na kung minsan hindi natin talaga alam kung ano sasabihin natin sa isang tao may problema. Yeah. No matter how spiritual I am, there is a situation that magdadalawang isip ako bago ako magbigay ng word dito sa tao na to na may problema. Oh. Kasi gusto kong mauri muna yung sasabihin ko kasi baka ma-aggravate yung problema niya. Yung bibitawan ko sa salita is, it doesn't bring healing but it more aggravating. So be careful, sabi. Ituturo sa atin ng Panginoon, if we want a safe place or persons who want to rebuild safe places, recognize that there is brokenness. Let us care about brokenness and let us have an ear to listen Wow. to their brokenness. I think that's a good start because and then you begin also to lean on sa ating spiritual strength because there is prayer. We can pray for them Amen. and we can invite them to pray together. Kasi magbibring tayo ng pathway. I think that's what they needed at first para maka-step sila moving forward towards their healing as far as they wanted to go. Yun. Amen. Tama yung sinabi nyo nung nakaraan, Pastor. A safe place offers a trusted counsel. Na talagang ang dapat ang makausap nila, yung taong, yung trust nila. Kasi nung dumating yung aking anak na si Jel, yung kapatid niya,
nabuo yung trust eh. Kaya nung nag-usap sila, alam nyo, nagkaiyakan sila, tapos, ayan, iyak tuloy ako. Yung naibalik siya sa ministry. Kasi, Amen. talagang, kumilos ang Panginoon, na talagang, since yung kapatid niya, i-trust niya, na ilabas niya yung nasa loob niya, at ang bata, talagang totoo pong nakalaya siya. Kaya, heaven po talaga ang safe place na sinasabi. Yes, amen. Galing naman ng Amen. ate ko. Amen. Ang galing ng ginagawa ng Diyos sa ate ko. Yan naman. Hindi mo pwedeng ipilit. Amen. O, di mo rin pwedeng i-shortcut. Yeah. Meron talagang, Yung pinagtitiwalaan niya. oo, yung time and season, maturity, Yeah. kung kailan, hindi mo pwedeng ipilit. Yeah. O, hindi pwedeng puwersahin yung panahon. O, talagang, ang baby talaga dapat 9 months panganganak yan eh. At tama si Pastor Mike, no, na talagang there's power in prayer. Wala po akong ginawa. It's been 7 years na pinag-pray ko po talaga yon na, Lord, katagpuin mo yung anak ko. Lord, kausapin mo siya. Lord, makalaya siya. And finally, it happened. Talagang, sa Diyos walang imposible. Ayan, sabi Amen. ng kapatid ko sa Abu Dhabi, hello po, Pastor Dong, Pastor Mike, and Sister Angie. Ayan, hello Ayan. kapatid! Beck! I'm here, you're there. Tapos sabi ni Sister Sally, people who could not see, care for the broken, they cannot be an agent of healing. Oo nga. Amen. Totoo nga. Kaya sabi rin ni Pastor Walter kanina, yung tinatawag Malakias 2:15, talagang yung godly children, kailangang maporma talaga kasi kailangang mabuo talaga. Kaya sabi ni Pastor Walter, the patience in prayer and the reward of completeness. Talagang may panahon, Pastor. May panahon May talaga. fulfillment talaga, no? Kaya ang baby panganganak ng 9 months talaga. Oo. Pero hindi mo pwedeng ipilit yung process. Yun na nga eh. At saka siguro, bilang ina, no, ikaw din dinidevelop ng Lord. Yeah. Yung pasensya mo. Oo, tama yan. Are you willing to wait? May Yun. ganon, may waiting period. Inip ka na. Oo naman, talaga di ba? naman. Or ang sabi nga lilipad na ang tsinelas? Oo, talaga. Buti kung tsinelas lang. Sandok kasama. Ayaw. Di ba? Wag naman. Yung ganon. So, Wag naman ganon. kailangan makita natin yung safe place. Pastor Mike, ito pa ang isang tanong. Ngayon, yung how can a pastors or ministry leaders and churches intentionally create a safe place where children and young people can find their healing? Sa ating mga pastors and leaders, mga youth pastors, or people who are mentoring young generation, isa sa mga dapat i-address natin is yung i-strengthen natin yung identity of these people in the light of Christ. The identity, kasi yan ang tinatarget ng kaaway sa mga bata eh. Ang mga bata sa ating, hindi lang sa ating panahon, para even in any generation, I believe, kuminsan they are trying to find their identity. At kung ang source ng identity na kanilang nililin on, yung kanilang sinasandalan ay hindi naman yun ang identity ng Panginoon, then maliligaw sila. Meron silang false identity. Maraming naglilin sa ang identity nila nasa social media. Sa ating panahon, ito nang kumisa na battle ng mga bata eh. So, the challenge now to us is how can we introduce the identity of Christ to this young generation? They should capture the identity. Kasi yung picture natin kanina when Nehemiah knelt down before God, that's the very reason why he called unto God. Why? They are losing their identity as God's people. Kasi yung templo ay wasak.
Nawalan sila ng identity. Dahil nawala na yung temple, nawala na yung identity nila eh. Hindi po ba? So identity is a big factor sa ating mga youngsters ngayon. Kasi kung saan sila napupuntang company, saan sila uma-attach ng mga grupo. Why? They are seeking identity. So identity is a challenge. Oo nga. Now, if we cannot even portray ang identity of the Lord, di ba, ang mentor kopyahin lang niya yung nakikita niya sa kanyang mga leader. Now, a great example would be, kailangan na imo-model talaga natin yung image of Christ. Hindi po ba? Kailangan may makitang visible image ang mga bata sa ating panahon. Kasi ang kanilang ang image o imagination ay napaka-open sa maraming media. Kaya tayo dapat itong pagtutuunan pa natin na area na i-strengthen ang true identity na inilagay ng Panginoon dapat sa atin ay may transfer din sa kanila. Ang mga bata dapat ma-mold ang kanilang isip na kanilang identity ay nasa Panginoon lang. If we will be fostering a safe place. The true identity is in Christ alone. I hope you agree. Yeah. Amen. Oo nga, kasi kailangan makita ito ngayon ng panahon na to. Na ang ating identity ay makita natin base sa nakikita ng Diyos. Amen. Hindi lang sa sukatan ng tao. Ang identity natin ay makita natin sa katangian na meron si Kristo Jesus. Sa katangian ng spirito ng bata. Sabi ng Galatians 4:6, that as a spirit of a son, the spirit of a son na impart sa atin. Yung spirit ni Jesus. So ito yung ating end time harvest na maintindihan natin ngayon ng ating identity from the Word of God. From the lens of the Word of God. So kasi hindi natin may pangako na walang pressure sa buhay. Yeah. Kasi pressure is a nature of life. Pressure yan. Not all pressure, mga kaabangers, ay masama. Kasi ang pressure din po ay nagmo-motivate yan sa atin. Ang pressure din po ay tinutulungan tayo para umangat sa buhay. Amen. Palutangin yung totoong ikaw. Amen. Palutangin. Kung walang pressure, di mo, pero kung maglalagay ka kaagad ng boundary, hindi mo tiningnan itong pressure na ito ay tinuturuan ka din. Tinuturuan ka din. Yung pressure ay tinuturuan ka din. Amen. Kasi ang pressure hindi po part ng buhay yan, part of the nature of life. Sa Matthew 7:25, mga kaabangers, sabi doon, binayo ng hangin. Yun yung horizontal. Yung vertical naman, binayo ng ulan. Vertical yun, mula itaas pababa, ulan naman. Doon naman sa ground, sa ilalim, ay binayo naman ng flood. Yung flood naman at lindol. Saan ka pa niyan? Tapos yung horizontal, hangin dito sa north, east, south, and west. Ayun. Matthew 7:25 yan. Binalubog ang tawag doon. Binalubog. Bisaya, makaday, oy. Binalubog ng bagyo. Ng unos. Sa Tagalog, binayo. Binayo. Ikaw naman. Binayo yon, binayo. So, ito bang mga pangyayaring ito ay para lang mapahamak ang tao o merong gustong ituro ang Diyos? Ayun, sabi ni ni Pastora Zali, Amen. Pressure brings out the best in us. Yun, di ba? Kaya nga, kung yung pangyayari na yon sa panahon ni Nehemiah, sa pressure na yon lalong lumutang yung relasyon ni Nehemiah sa Diyos. Yeah, amen. Lalong lumutang na kumbinsihin ng mga tao. Ilagay sa tamang equilibrium, ibalik sa equilibrium na yun. Ibalik sa sentro, na ang sentro ay Diyos.
Amen. Oo, di ba, Ate Angie, kapag may problema ka, makikita kita sa church eh. Ate ka. Ano, ikaw, di ba? Itong ate ka talaga. Oh. Pero nakakatuwa, You see, when, Pastor. if you go back to Nehemiah, Oh. who was the instrument Opo. of the Lord Oh. to rebuild broken walls, Oh. to build the city in a safe place. Oh. Oh. He keeps on doing what the Lord keeps him showing. Wow, man. Hindi nawala si Sanballat, hindi nawala si Tobiah, Oh, hindi tama. nawala yung kaaway niya. Si Sambalat yan. Habang binibuild niya yung mga broken walls to restore them and to become a safe place, Oh. si Sanballat keep on mocking him. Oh. Totoo. Si Tobiah keep on criticizing of what he is doing. Yes. At yung mga enemies of Israel is keep on threatening them. Mm. Pero hindi nagpatinag si Nehemiah. Oh. Ang sabi doon sa kwento yung mga tao ni Nehemiah yung isang kamay ay gumagawa sa bricks, yung isang kamay ay may hawak na weapon. Oh, di ba? Oh, di ba? Can you imagine yung picture na willing sila makipag-battle kung anong opposition na meron, pero hindi sila titigil na i-rebuild yung broken walls para magkaroon sila ng safe place. Mm. I think that is where all the God's people should be doing in this generation. Yeah. Willing to stand against any opposition that opposes to what God wants to reveal. Mm. And that is why today I believe yung safe places cannot just happen without people who are willing to rebuild broken things or broken walls. Oo. Hindi naman natin ini-ignore yung peer pressure. Talagang nandyan siya eh. Kaya ang mga bata dapat ma-realize nila sa kanilang mentality pa lang, dapat i-recognize nila na may peer pressure, pero hindi ko kailangan umayon dito sa pressure na to ng mga kaibigan ko sa labas. I-recognize na yun ang reality, pero it doesn't need to be him. Kailangan ma-strengthen ng bata. Kailangan ma-recognize natin na merong social media influence. Pero pwede naman ang mga iglesia ngayon gumamit ng media on a different note na ma-counter, di ba? Meron tayong weapon to use against lies na ipinopromote ng social media. Bakit di natin gamitin yung social media katulad ng ginagawa ng DLS, ginagawa ng ibang platform na nagko-convey ng mga katuruan ng Panginoon. Ito yung mga instrumento sa ating panahon eh. Yeah. Ang spiritual attack hindi matatapos until the Lord brings everything into full. Hindi po ba? This battle will keep on going. Temptation will still be there. Cynicism will still be there. Spiritual enemies will still be there. But one thing is sure, ang ating Panginoon, ang Lord of Lords and the King of Kings, and He will never bow down to any enemies of the Lord. He will bring everyone into a safe place. Yeah. The ultimate safe place. Yeah. That is what the Lord is doing. But kailangan niya ang kanyang mga tao, ang kanyang mga anak, na tayo ay nakaayon doon sa pinaplano ng Panginoon sa ating panahon. Amen. Ayun. Kaya makita mo yung strength and courage. Yes. Lumutang so, kay Nehemiah. Yes, yung pressure, no? Pero it's not the absence of fear, not the absence of problem. Oo, yung good life is not also the absence of enemy. Oh, meron pa rin magnanakaw doon. Yes. At alam mo, Pastor, yung pressure naman talagang may bunga rin yan, di ba? Nagbubunga ng katatagan. Naniniwala ako, kaya natin narating tong what we are today is dahil dun sa pressure Oo. na naranasan natin sa buhay. O kasi ang gusto kong tukuyin din doon yung John 10:10.
Oh, the enemy comes like a thief, di ba? To steal, to kill, and to destroy. But God, came to give us light, di ba? And to have it, Lord, abundantly. Abundantly. So, yung imagine, yung abundance light, nandoon din yung enemy. Magdadala ng magnanakaw. Di ba? Yung abundance na yun, maninira. Pero tingnan mo ang buhay ni Nehemiah. Pastor Mike, thank you sa message mo. Salamat sa mensaheng binigay sa iyo. Si Nehemiah, lalong lumutang yung totoo niyang identity. Yung identification niya na hindi yan totoo yung sinasabi ni Sanballat. Hindi yan totoong may pressure pero hindi tayo titigil diyan. Oo, doon tayo. Itong mga anak natin, ma-develop ito. Kaya nga, courage is not the absence of fear. No, hindi yan absence of fear. Hindi ibig sabihin wala nang takot sa iyo. No, mayroong takot pero yung courage ay lalong lumutang. Lalong umangat. Lalong aangat. Kasi yung highest na yon na order ng buhay mo ay walang iba kundi ang manatili sa sinabi ng Diyos kay Nehemiah. Sinabi ng Diyos kay Nehemiah, sinabi ng Diyos kay Nehemiah. Doon siya nagpander Doon siya tumingin Now, Pastor Mike, ito na naman. Siyempre, itong mga anak natin, o sa mga bata natin, ang ating mga anak ay, nung bata pa sila, o di ba, kung ikaw may mga anak na sa ilalim ng pressure, si ate, medyo na Kalaya. Oo, kalaya. Bumalik na kay Lord. Amen. Bumalik kay Lord yung mga anak Hallelujah. Pero mayroong pangyayari, no? Ate, may dinanas kang pangyayari muna. Meron po talagang pressure. Meron po talaga yung alam mo yun, yung nagkaroon ako ng fear. At meron din po talaga, Pastor, yung nahihiya ka kasi naglilingkod ka sa Panginoon. Pero itong anak mo, parang tumatalikod, no? Parang sabi ko, Lord, help me, no? Anong gagawin ko dito sa anak ko na ito? Paano ko siya muling maibalik? Ayan, yan po ang naging dilema ko, Pastor. Ayan, pero anong ginawa ng Diyos sa iyo, ate? Ayun, talaga namang muli siya nagpakilala sa anak ko. Oh, yun! Talaga naman! Ayan, talaga namang yung encounter niya muli sa Panginoon ay talagang nagpainit sa kanya. Dahil yan sa good counselor, Pastor. Di ba sabi nga ni Pastor Mike, ang counselor naman hindi lang pastor kundi pwedeng magulang, pwedeng kapatid, pwedeng kaibigan. So, ito yung mga godly, no, na counselor sa buhay natin, na pwede talagang maka-encourage sa ating mga anak. Kaya, wag tayong mawala ng pag-asa, lalo na dun sa, ang dami ko kasi, Pastor, na nakakausap ng mga magulang na umiiyak din sila kung paano nila maibalik ang anak nila sa presensya ng Panginoon, lalo na in serving God. Amen. Kaya mga kabangers, at tayo ay talaga yung oras natin ang bilis. Ayun. Mabilis pag marami tayong mensaheng nakikita. Di ba? Ayan, sabi nga ni Sister Jenny, no? Naalala ko tuloy Wow, yung hello. first Bible study namin sa kanilang bahay. Angie Campoy, John 10:10 was the first Bible verse na binasa niyo sa family namin. Naalala niya. That was, 10 years ago? Yan na, years Hallelujah, ago. pero naalala pa rin niya. Oo, nga, Talagang galing. makapangyarihan ng salita ng Panginoon, ano? Kasi It reminds. kasi kung bakit si Joshua, si Nehemiah ay courageous, kasi simple lang. Kasi yung direct result yon ng command ng Diyos of knowing what is God's will. Yan yun sa Ephesians 5:9-10. Yung yung will ni Lord. Kaya nga si Nehemiah ay ganong kalakas ang loob kahit may Sanballat. So, parting words, Pastor Mike. Okay, so ano ang inyong pwede pang ibigay sa mga anak ng Diyos para Para sa ating lahat po, bilang church people tayo tayo mga lingkod ng Diyos na inatasan ng Panginoon ng napaka-halagang responsibility. Let us always remember that strong walls protect people,
But only God's Word transforms a soul. Amen. Pwede tayong mag-build ng matitibay na pader. Pero actually, ang gusto ng Panginoon makita ay matransform ang isang buhay ng isang tao. Yes. Let us not just be concerned with appearance, but let us be more spiritual transformation ang ating targetin. Ang gustong mabago talaga ng Panginoon sa bawat isa sa atin, we must have a renewed heart. Oh, amen. Kailangan mapalitan ng puso ng isang tao. Ang isang Yes. bata, kailangan ang puso niya ay maibalik sa Diyos. Amen. Totoo. At kung ang puso niya ay babalik sa Diyos, ay makikita natin na diyan magsimula yung transformasyon na gusto nating makita. Marami na tayong youth programs na alam, marami na tayong church buildings na tayo, marami na tayong magagandang activity. But always the goal is transformation. Wow, yes. Amen. Wow, glory to God. Glory to God. Thank you, Lord. Talagang sabi nga sa Ezekiel, no, bibigyan tayo ng Lord ng pusong mamon. Pusong laman, di ba? Oo. Di ba, Pastor? Papalitan yung pusong- niya yung pusong bato. At yan pusong naman laman. ay prayers natin sa lahat ng mga dumaranas ng mga challenges, lalo na sa pagmomold sa ating mga anak. Yun po. Okay, mga kaabangers, ito yung isa sa mga kailangang makita natin na ang direct, yung courage kasi ay direct yan na mensahe ng Panginoon to know what is the command of the Lord and to know what is God's will. So makikita natin si Nehemiah na sinasabi ni Pastor Mike at si Joshua. Alam natin, Joshua, maging si David encouraged himself in the Lord. Sa 1 Samuel 30. David encouraged himself in the Lord. Kasi gusto na siyang patayin din ng mga tauhan niya, batuhin hanggang mamatay. Pero si David, wala siyang pinaghuhugutan. Saan siya kukuha ng payo? Wala rin nanay niya, wala tatay niya. O wala yung priest niya, wala din yung mga taong nakapaligid sa kanya. So, wala rin yung ang daming humahabol sa kanya. So, ngayon, yung mga pamilya ng mga kasama niya ay nakuha ng kaaway. Ang gusto nilang batuhin bandang huli ay si David. David. Oo, si David. So, gusto na makita ng Diyos, ano ngayon ang disposition mo doon? Oh, mga kabangers, ano ang disposition mo? Kasi, maging si Joseph, nung siya ay pinagbintangan ni Mrs. Potiphar, na siya ay minulistya, siya ay ginanito ni Mrs. Potiphar, pero walang saksi si Joseph. Walang nakakita, walang identity, walang nanay, walang church, wala lahat. Wala rin siyang Bible. Pero ano ang disposisyon ni David? Ano ang disposisyon ni Nehemiah? Ano ang naging disposisyon ni Joseph? So doon mo makikita sa panahon ng pressure, mga taong importante sa iyo ay wala sila. Paano ngayon yun? Now, ito yung safe place na kailangan ninyong makita, mga kaabangers. Ang safe place ninyo ay isang courage that is direct result of the Word of God in your life. Wow. And God's will in your life. Amen. Kaya si David encouraged himself in the Lord. Wow. At tinanong niya ang Diyos, Lord, magpapatuloy mo kami? Magpapatuloy ba kami? At ang binigay ni Lord sa kanya, sige, move forward. Lumakad lang kayo. Yan din yung sinabi ni Moses sa Exodus 14:15. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, bakit ka iiyak-iyak dyan? Bakit ka nagmumukmok dyan? Tell the people to move forward. So ito yung direct result of the commands and the Word of God and the will of God for our lives.
Ito yung daily life sharing. Paano mo yan ibinabahagi sa mga taong nakapaligid sa iyo? Amen. Sa mga kakasama mo sa buhay? Paanong lumulutang ang kaparaanan ng Diyos na ikaw ang may bitbit? Amen. Ito rin po ang sinasabi ng Diyos ngayon sa iyong buhay na ang safe place ay yung ikaw mismo at ang Diyos vertically ay merong malalim na kaugnayan sa isa't isa. Second, yung iyong horizontal na yan, vertical and horizontal, paano ka rin nagbigay ng honorable heart, honorable spirit sa magulang mo, paano kang mag-honor, paano kang mag-respect, paano kang ina-acknowledge mo ang mga taong nakapaligid sa iyo. O mga kaabangers, at syempre, meron tayong ipapakita. Ayan, o panoorin natin bago tayo manalangin mamaya. Ayan, walang iba kundi si Pastor May. Sige, Gav. Pastor Michael and Pastor Dong sa Daily Life Sharing Community sa mga nanonood po. I was supposed to make this video last night but Lydia is currently at home. The rehearsal. She's at home. Ang ganda na yung sinabi mo. Encourage Yung is safe. Everyone, and a big I love you to Pastor Dong. But yeah, I just finished off work and I'm gonna be driving home soon. I just wanted to say a quick thank you to Pastor Michael for welcoming us to the Word of Life Church. I want to thank you from the bottom of my heart for the guidance, the counseling, the prayers that you've given us. You are such a blessing to me and Lydia as newlyweds, to have a pastor who genuinely cares about our faith and teaching us on how to navigate this new chapter of our life. So I'm very, very thankful for that, Pastor Michael, and I'm keen to have more Bible studies with you and learn more from you personally. So let's set one up again. But yes, and to the Word of Life Church as well, I'm very thankful for God leading me to the church. I have truly felt welcomed and loved by everyone that I've met. I'm very excited to continue serving and growing my faith within the church. And to the Daily Life Sharing family, led by Pastor Dong, I pray that the Lord will continue to bless your ministry and use it to reach even more life and to spread His glory. God bless you all, and maraming salamat po. Ay, praise the Lord. Amen. Oh, salamat sa manugang ko. Pinagpala naman. Oo nga. Hello sa inyo dyan. At syempre, Praise Pastor... be to God. Oh, glory to God. Pastor Mike, salamat sa time mo, salamat sa oras mo. Amen. At isang napakagandang panahon ito na iyong inilaan. At I do believe na maraming napagpala sa araw na to. Amen. Naniniwala ako na nagdala ito ng pagpapala sa buhay ng tao. O, di ba, Ate Angie? Yes, talagang Yes. pinagpala tayo lahat dahil sa mensahe ngayong hapon na ito. So, salamat, Pastor Mike. At pwede Maraming bang, salamat. pwede bang humingi ng panalangin sa iyo para Amen. ipanalangin natin ang ating mga kapatiran? Okay, praise be to God. Before I pray, let me just share this thought to all of us that let us continue to move with compassion para ang ating prayer will lead to action. Amen. At ang action na ito ay may empower ng salita ng Diyos upang ang mga broken places become safe places of living, Yes. Amen. belonging, and transformation. Amen. Yes. Amen. Praise be to God. Let's all pray. Let's give thanks to the Lord.
And also thank you to Carlos for sharing his experience to us. Heavenly Father, we thank you, God, para sa mga modern day Nehemiahs na nire-raise up mo, Panginoon, Amen. sa aming kapatid. Give us eyes to see brokenness. Give us hearts that have compassion. Move deeply with the compassion of Jesus Christ. Let our knees, Lord, continue to bend in prayers. Hands that are willing to build and rebuild the faith that was once lost among young generation, and that you never give up in one of them, even when opposition arises. Use our homes, use our church, use our lives to rebuild safe places where young children, young people, and families can encounter your love, can be taught with the truth of God, Amen. and with the overflowing grace of the Lord. Yes. May you rebuild each one of us. May you continue, God, to strengthen the structures of our faith. Amen. And let our lives bring honor to the precious name of our Lord Jesus Christ. And this is all we ask for in His mighty, mighty, holy name. And all the healing places of safe place people say Amen. Amen. God bless po. God Praise bless be po. to God. Yeah, pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Bye-bye. Bless.